92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo, kapatid. Eto na nga po ang ating programang talaga namang tinatambayan tuwing pananghaliang tapat. Eto nga po ang Heart to Heart, H2H. Halika na, samahan nyo na nga po ang inyong lingkod. 14 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Napakarami po mga pangyayari dito sa ating programa ngayon, ano? At syempre, nandito nga ang ating segment na HEART. Ayan, mamaya-maya po yan, ha? Ayan, HEART, aantabayanan ninyo. Isa po itong Mother's Day special. Ang ating HEART. Pero hindi po namin maipapangako na ganoon ka-smooth. Dahil mukhang may matigasan din kasing mga pangyayari doon sa ating magbabahagi ng kwento nila sa HEART o sa Heart segment natin. At syempre ang ating love question of the day kanina. Sino nga ba yung mas nakakatakot na magalit? Yung partner mo ba o yung nanay mo? Yan, sagutin nyo na po yan. And of course, nandito rin ang ating Dear Kuya Poy. At mas lalo pa nga po nating gagawing espesyal ang ating pagsasama-sama ngayon, mga kapatid, sa pamamagitan syempre, ng pagpapakilalang muli sa aking kaibigan, matagal na ring nakasama sa trabaho, napakaganda na noon, ba mas gumanda pa ngayon? Medyo unfair, ano? Ako, parang tumanda eh. Siya, gumanda pa lalo. Bakit ganon? Let us all welcome mga kapatid. Si Anna Ramsey. Hello! O, diba? Nabubulol agad. Uy, hello naman mga kapatid. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Anna Ramsey at ako sa mga kapatid natin, mga nanonood at mga nakikinig sa 92.3. Dati na rin kami magkasama sa radio station. Yes. Sa MOR. Noon. Dati ang tawagan namin, kapamilya, ganyan. Hanggang ngayon naman, marami tayong mga at napakasipag pong bata nito. Ay, salamat. Napakasipag. Racket doon, racket dyan, Kuya Poy. Racket dyan. And very, alam mo, if there's one thing, Ana, na naalala ko sa'yo, no? Simula nung nag-audition yan, kasi nandun din ako sa... Actually, oo nga, no? Isa ako sa mga pumipili noon nung nag-audition mga judges, siya. para ganun no? As DJ, ay very humble. Very humble naman po itong si Anna Ramsey. Ayan, talagang lang siya. Ang tumataas lang sa kanya ay yung height. At yung kilay siguro kapag medyo tatarayan ninyo. Ayan, pero hindi, very humble. Hanggang ngayon ay nandyan. Kumusta ka na ba? Ano nang nangyari sa'yo? Eto nga kuya, napadpad na ako kung saan-saan. Dito lang pala tayo ulit magkikita. Well, masayang-masaya ako. Syempre, ngayon nandito na ako sa TV5 and I'm super duper excited na maibahagi sa inyo yung mga gagawin natin dito. Uy! Mga pasabog. Ganun ba yun? May mga boom! Ganun. Tumalsik pa yata. Charot. So, ano na ba? Meron na ba nag-welcome sa'yo o pwedeng ako ang una mag-welcome sa'yo dito sa TV5? Oo naman. Sige nga kuya, paano ba mag-welcome kayo dito sa Kapatid Network? Welcome, kapatid. Welcome! Ganun naman. Sa bagay, nandun din ako ng welcome, kapamilya. Diba? Welcome, kapatid. Yes. Si Anna. Ayan, meron na ba tayong mga, meron na ba mga something? Ayan, aasahan namin sa'yo. Ikaw ba ay magbabalik sa radyo sa iyong pagpunta rito sa TV5, sa Radyo 5? Actually, isang napakagandang opportunity niya na magbalik sa radyo. Why not, 'di ba Kuya Poy? Kasi isa rin talaga sa love ko yung pagiging isang DJ. Kasi dami ko rin talaga natutunan dito sa pagdi-DJ syempre at looking forward ako diyan. Yeah, sabi mo nga ano nga ba yung mga hinandle mo mga programa noon yes. As a DJ? Noon kasi sa MOR 101.9 nagkaroon ako ng programa weekends, MOR Pinoy Hits. Nag-ano tayo dyan, mga tugtugan, yung mga indie bands. Nakakatuwa kasi yung programa na yun, Kuya Poy, nagdi-discover tayo ng mga artists na actually, nung mga panahon na yun, nagsisimula sila. Pero ngayon,
sikat na sila. Isa dyan ang Ben and Ben na talagang una sa naging guest ng mga panahon na yun. Yes. So Tama. nakakatuwa na makakita ng mga ganong artist na alam mo, lumilipad na sila ngayon, di ba? Ayan, tapos parang may sarili silang mga tunog noon True. na hindi pa tinatanggap ng merkado, pero ayan na, nandun na sila, nakatulong ka. Ayan, tapos ikaw ang unang nakichismis sa kanila ng mga gawa nila sa buhay. Bago sila, medyo mahirap na makausap dahil ang dami ng mga gig at engagement. Puno na ang schedule nila. Puno na ang schedule nila, yung mga ganyan. Ano pa ang mga nami-miss mo namang gawin? Kasi naman sa TV and sa online ay tuloy-tuloy ka rin naman nito mga nakaraan, right? Yes, oo. Well, talagang masaya. Ito yung talagang pag ginagawa ko. Alam mo, punong-puno yung puso ko ng kasiyahan talaga. Oo, so ako talaga, ganun. Everyday masarap sa pakiramdam na alam mong nagpapasaya ka ng tao. Gigising ka, babangon ka, 'di ba? Makakasama mo yung mga katrabaho mo, tapos magpapasaya ka ng tao. Iba yung feeling nung ganon. Okay, Diba? the last time we talked, ganyan naman talaga ang target natin, makapagpasaya tayo ng mga tao. Pero meron bang particular person na nagpapasaya na ngayon kay Ana Ramsey? Uy, Marami grabe naman. meron kasi mga ayan may mga nagtatanong, Kuya Poy, ang ganda naman ni Ana. Uy, salamat. Meron na ba siyang, alam mo na, ganyan? MU lang tayo. Last time, wala pa no? Oh, diba? Very tutok sa trabaho ito. Tutok tayo. MU lang, ganun, para may inspirasyon, ganon. The line is open. The line is open. Caller pala. Nainip ka ba sa follow-up question ko? Sige, magkwento ka, Ana. Hindi. Siguro, tayo, date lang tayo. Para alam mo na, mas inspired ka sa trabaho. Yan. Di ba, aminin mo, Kuya Poy, di ba, pag mga ganyang mga panahon na may mga aligid lang ba? Ganyan. Di ba, masaya. Di ba? Parang nakangiti ka lang ng ganyan sa kawalan. Mas nasisipagan ka magtrabaho. Okay. And speaking of trabaho, samahan mo muna ako magtrabaho ngayon at sagutin yung mga tanong natin kanina. Tinanong na kita kanina no? Pero ito, ang tanong natin sa mga kapatid natin ang ating Love Question of the Day. Ang love question of the day nga natin, sino nga bang mas nakakatakot na magalit? Ang nanay mo o yung partner mo? Sabi ni Ana Ramsey kanina, ay mas nakakatakot daw yung nanay niya kasi talaga naman ganyan. Kaya Ana, pakibasa mo nga itong mga reaction, mga komento. Ay, ito na nga si Gail Easy. Ang mudra ko maladragon magalit. Ay, kaya nga mana ako doon Advance Happy Mother's Day. Bumubuga ng apoy. Ay, ang init niyan. Ito si Jonalan Bennett, sabi niya, syempre, nanay ko po, hirap kaya makitang nagagalit sa iyo yung nanay mo, pero di mo masabi kung ano ang saloobin mo. Yan. Ito pa si Mary Fran, sabi niya, di si Mami, iba kapag nagagalit yung nabubuhay pa siya. Minsan lang yung magalit, pero wagas yung tipong sana matapos na ang sermon. Ay, ito si Math Reforma, sabi, Mama ko po, umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi, puro sermon. Uy, naku, baka naman ang nanay mo, pare. O pastora. Araw, umaga, tanghali. Tatay ko obispo pare, pero hindi naman umaga, tanghali, nagsasermon. Oo, maghapon yan Ito si Alma Aranilio, mas nakakatakot pa rin ang galit ng nanay. Ma at pako sa mga jowa. Ay, Ano yun, malay ko at pakiko sa jowa. Magalit ka dyan, matigasan tayo. Ang taray. Si Janice Dagami, syempre, ang nanay ko ang mas nakakatakot na magalit. Kesha. Ano daw? Kaysa pala. Kaysa sa jowa ko, Kuya Poy. Tapos, ang rason pa kung bakit galit si nanay ay dahil sa jowa mo pa. Naku po, di ba may war na sa bahay? Ha. Talaga. Di ba? Mahirap kasi, Kuya Poy, pag ang nanay mo ang magalit sa'yo, may kirot sa dibdib. Di ba? Di gaya nga ng pag si jowa ang galit sa'yo, ay deadma pa ginawa mo. Yan, may mga ganyan. Tama naman yan. Pahuhupain mo pa galit ni jowa bago mo kausapin. Or kung minsan, pag galit si jowa, ay galit ka rin. Pero pag si nanay o mama, naku, tiklop na agad. Sorry na. Biglang sorry na. Huwag ka na magalit na. Yung mga ganyan na. Which is true, di ba, Ana? True yan. Kaya naman, eto, basahin ko lang ang ilan sa mga reaksyon pa dito. Sabi ni Carol ang nanay ko po ang mas nakatakot magalit kasi wala pong dapat sumagot sa kanya kasi
mas magaganda ang sinesermon niya kasi tama siya. May dahilan kasi kung magagalit. Samantala, eto si Brian J. Balbido, sabi niya, I like you na, Ana. Grabe na I ito. like you too. Wow, agad-agad. Ayan. At syempre, sabi ni Julieta Bansag, ang ganda naman ni Ana Ramsey, para siyang isang Disney princess. Grabe naman po ang mga papuri. Salamat. Kasi ganito po yan. Para po sa mga first time siguro o sa mga medyo nakita na si Ana noon, napakinggan na si Ana. Alam niyo ho kasi, hindi lang naman si Ana ang first sa kanyang pamilya sa ganitong klase sa entertainment industry. Dahil, sige nga, sino ang lola ni Ana Ramsey? The one and only Miss Elizabeth Ramsey. Yan, ang favorite din ni Mami. Favorite ng Mami ko. Salamat po. The late Elizabeth Ramsey. And of course, sino ba yung anak nun? Jaya. Na kaano-ano ni Ana Ramsey? Tita. Yan. Tapos, katulad din ni Ana Ramsey, meron na rin silang mga recording ng mga magagandang awitin. Diba? Wow. Yes, kuya. May mga original songs din ako. Yun. May mga ilan din akong nasulat din na kanta. Ilan na ba ngayon? Ano ba yung latest? Ngayon kasi I have 3 singles na naka-release na, nakalabas na. And hopefully, yung meron kasi akong mga naka-imbak na sulat. Gusto mo yung naka-imbak? Naka-imbak dyan, Nakatabi lang, nakabangko lang dyan. And hopefully, mabigyan tayo ng chance na magkaroon din ako ng guts na mailabas ko yung mga songs na yun, na sinulat ko. Alam mo, favorite ko yung kanta mong Tahan. Ay, salamat kuya. Paano nga yung intro nun, Ana? May nakabara. Charot. Ayan. Paano nga? Gustong-gusto ko yan eh. Magpapaulan o sisilong, tatakbo, hihinto, yayakap, lalayo. Ang galing mo dun Oo naman. Favorite ko nga, di ba? Yes! Favorite ko talaga. Pero marami pa po tayong antabayanan para kay Ana Ramsey. Welcome, kapatid! Salamat po mga kapatid! Grabe, super happy. Yan. Meron ka pa ba mga gustong sabihin naman sa mga viewers natin, sa mga listeners natin sa 92.3? Please, Ana. Yes, mga kapatid, abangan nyo po mga pasabog na magaganap. And syempre, for more updates, follow nyo lang po ako sa lahat ng mga social media accounts ko. It's Ana Ramsey everywhere. TikTok, Facebook, and Instagram. Wow, Ana Ramsey is really everywhere right now. Yeah, thank you so very much sa pagdalaw dito sa programa nating Heart to Heart, H2H. Mga kapatid, at 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, itutuloy na nga po tayo dito naman sa ating HEART segment. Ayan, kung saan ay makakausap nga po natin ang mag-ina. Ang mag-ina na merong mga issue sa isa't isa. Ayan, at syempre, may oras ka pa ba, Ana Ramsey? May oras pa? No. Meron? Meron, wala. Ayan. So yung 5 minutes, wala. Ayan. Kaya thank you, Ana. Ayan, kasi pwede pa sana nating ipa-join si Ana, no? Ayan, but then, thank you so very much for gracing us with your presence, Ana Ramsey. Ayan, Thank you. Eto. Naku mga kapatid. Eto na, nasa na ba yung kodigo ko rito? Kasi merong issue itong magnanay na ito. Ayan. Eto pala. Sakit sa ulo. Yan ang sabi. Sakit daw sa ulo ang reklamo nitong si Nanay Jerry Lynn sa bulakbol niyang anak na si Jasper. Paano ba naman kasi kahit anong gawing sakripisyo ni Nanay Jerry Lynn kay Jasper ay tila deadma at hindi nito pinahahalagahan ang effort ng kanyang ina o ng kanyang anak. O ng ina pala. Ayan, may pagkakataon pa ngang ilang araw bago umuwi si Jasper ay nakikipagbarkada pa ito. Oo, nagpupuyat talaga. Maski pag-aaral, napabayaan na raw nitong si Jasper. Gaano kaya katotoo ito, ha? Kaya naman si nanay hindi maiwasang maging emosyonal sa pinagdadaan ng problema para sa kanyang anak. Kaya naman papasukin na natin. Nay, halika, tabihan mo nga muna ako rito. Si Nanay Jerry Lynn. Nanay, welcome dito sa atin sa programa sa 92.3.
Oh, nanay. Oh, ito po ang mikropono. Ano bang problema ni Jasper? Ano po kasi, madaling araw na po siya umuuwi, wala po siyang paalam. Saan daw pumupunta? Sa barkada daw po siya pumupunta. Anong ginagawa? Madaling araw na eh. Delikado ang panahon ngayon. Anong sinasabi nyo? Ang sabi ko nga po, bakit hindi siya nagpapaalam sa akin? Kung saan siya pupunta. Nanay Jerilyn, ilan ba yung mga anak mo? 7 po. 7. Opo. At nasan naman yung 6? Sila ang mga nasa loob na ng bahay, samantala itong si Jasper lang talaga ang... Wala po sa bahay. Wala sa bahay. Bakit? Pang-ilan ba si Jasper sa kanilang 7 na magkakapatid? Panganay po. Panganay pa. Kuya pa, nag-aaral ba itong binatilyo ninyo? Hindi na po. Stop na po. Sa desisyon niya o dahil sa hindi kinakaya? Sa desisyon niya po kasi po nag-stop po muna siya kasi po hindi po niya maano yung course niya, wala sa pinag-enrollan niya, wala po doon yung course niya, kaya po stop daw po muna siya. Stop muna siya. So, kaya naman talaga kung tutuusin. Opo. Kahit papaano. Pero dahil sa choice niya, ayan na, napunta na sa barkada. Ano bang ginagawa niya raw dun sa barkada? Wala po, lang po sila, naglalaro ng ng cellphone. Lang po. Tapos nagsiswimming. Okay. Nag-swimming po siya na walang paalam, 2 araw na umalis na hindi nagpaalam. 2 araw na swimming. Aba, Opo. swimming pa ba yun? Ay, sandali, Nay. Ayan. Okay. Pakatapos nun, Yun nga po, lagi niya pong ginagawa, madaling araw na po siyang umuuwi. Kaya po, napunta na po kami sa barangay. ay, nagkabaranggayan pa ang mag-ina. Sino ang nag-report? Kayo? Ako po. Ano naman ang naging sagot daw ni Jasper? Ayun po, nung napabarangay ko po siya, na humingi naman po sa akin ng tawad, hindi na daw po niya uulitin. Okay naman na po kami. Yan. Yan ang tatanungin natin kay Jasper mismo. Kaya mga kapatid, nandito rin, makakausap po natin si Jasper. Jasper, kuyang-kuya ka pala sa 7 magkakapatid. Ano nangyari? Bakit ka alis sa bahay? Kasi po, ang dami pong sinasabi sa akin ni mama na kung ano-ano po. Ano yung mga sinasabi sa'yo ni mama mo? Pag hindi ko po nasusunod yung utos niya. Ano ba yung mga inuutos ni mama mo? Baka naman makakatulong sa'yo sa mga kapatid mo. Pag may ginagawa po akong isang bagay, tapos uutusan niya po ko ulit. Ano ba yung bagay na ginagawa mong yun? Naglilinis po ng bahay, tsaka nagbabantay po. Nagbabantay ka na, tapos may iuutos pa ulit. Opo. Ano naman yung iuutos ulit? Magbantay po ng bata. Sino yung batang yun? Yung bunso po namin. Ilang taon na ba yun? 2 years old po. Okay. Mahirap bang gawin yun? 2 years old na yun. Pwede nang maiwan yun. Diba? Nang kahit pa paano, titignan mo lang. Ibig sabihin, hindi na siya yung maiiwan na lang sa kama, hindi na siya yung maiiwan pang ganoon. Diba? Opo. Doon, tinataas mo ba ng boses si nanay? Andito si nanay, katabi ko, kaakbay ko pa. Minsan po. Ayan. Minsan o madalas, Nay? Minsan lang. Minsan lang naman. Tumataas ang boses. Gaano ba ka-importante at gaano ba katagal yung bahay? Mansion po ba kayo nakatira, Nay? Hindi po, maliit lang po yung bahay namin. Ay, ba't parang ang tagal-tagal hong linisin nitong si Jasper? Jasper, sobrang dumi ba? Kung sabi, hindi raw mansion, pero sobrang dumi ba? Hindi naman po. Aaminin mo naman siguro sa amin kung sasabihin na medyo tinatamad. Parang ganun po. Tinatamad at gustong may ibang gawin. Na nakafocus ka lang. Ano ba yung mga kinahihiligan mo kasing gawin ngayon, Jasper? Ano po? Mag-basketball na mag-basketball. Oy, nitong kainitan ng panahon, sige ka pa rin sa basketball. Ang init-init, ha? Nasanay na po kasi ako sa init. Okay, covered court naman yan. Minsan po. Hindi naman kayo mga nangaharang ng mga dayo. Ganun na nga. Nakikipagpustahan. Magkano na ba pustahan ngayon? Depende po sa ibibigay nilang ibabagsak nilang presyo. Ibabagsak na presyo. Magkano nga yung pinakamalaki sa pustahan? Siguro po 5K. Ha?
5K. 5K na ngayon kami nun. Ano lang, coke lang eh. Coke lang talaga nagbabarsagan na kami ng mukha eh. Tapos ngayon 5K. Opo. Hindi ba delikado yung mga ganyan na kalalaking mga pustahan naman? Malakas ka siguro maglaro, ano? Hindi po. Oh, hindi naman pala. Malakas lang pumusta. Namumusta ka lang ba? Naglalaro talaga? Naglalaro rin po. Naglalaro. Pagka ba, ayan. O, sabihin na natin, kapag ka ba ikaw ay nanalo, diyan, nakikinabang ba ang pamilya? Nagbibigay naman po ako. Magkano? Depende po sa hatian namin. O, yun, magkano yung naibigay mo na kay nanay? Nung nakaraan po, nung naglaro kami, 500. 500. Opo. Totoo ba yun, Nay? Nakarating naman. Opo. Anong pakiramdam nyo pagka ganun? Umano ka ulit? Maglaro ka ulit? O dito ka na lang sa bahay? Anong nangyayari? Naabutan, syempre. Opo. Hindi po. Ang ano ko naman po, pag maglaro siya, paalam siya. Yan, magpapaalam lang Opo, din. paalam Oo. Hindi kasi alam mo, Jasper, no? Para sa mga magulang, ha? Lalo kayo 7 magkakapatid, kahit pa ikaw yung pa nga, ikaw ang pinakakuya, ikaw ang pinakamatanda, ikaw ang inaasahang unang aalalay kay nanay. Alam mo na yan. Opo. Oo. At syempre, yung mga responsibilidad sa bahay, hindi lang yung kay nanay. Pati sa mga kapatid mo, ikaw rin ang magpo-provide nun. In the absence of your mother, kapag ka hindi siya pwede. Pero ilan po yung, pakitaas nga po ang kamay ninyo, Nay. 2. 2 ang kamay ng nanay mo, 7 kayong magkakapatid. Sa isang tao, sa isang bata, mahirap nang gamitin. Di ba? Kinukulang na yung 2 kamay natin sa pag-aasikaso, sa pag-aalaga, sa pag-express ng pagmamahal sa kanila. But, you can be, pwede kang maging extension nung pagmamahal na yon ng nanay mo sa mga kapatid mo at sa kanya mismo. Pati na rin sa sarili mo. Kaya alam mo ha, kaya sinasabi ko, nakikita mo yung mga viral videos ngayon, yung mga nakukuha sa CCTV. This oras ng gabi, dahil nasa labas pa ng bahay, ang mga binatilyo, ang mga dalagita, may nangyayari pa masama. Hindi sana nangyari yun kung nasa loob na kayo. Oh, alam mo ba ang nanay mo hindi makatulog ng mahimbing kapag ka may kulang na isa sa mga anak niya? Totoo ba yun, Nay? Opo, sir. Opo. Okay. Hindi po talaga ako natutulog ng gabi hanggang kulang pa po yung mga anak ko. Oo, kahit na binata na. Binatilyo, ilang taon ka na ba, Jasper? 18 po. 18, kahit na pwede na, saganang ikaw ay nakasandal pa sa nanay mo, you give her the proper respect, ha? At pagkilala sa kung sino ang authority doon sa bahay. Okay? Kaya naman ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano ba ang gusto mong sabihin para sa yung Mami Jerry Lynn? Ma. Sorry, Ma. Kasi alam mo naman yun. Pag wala ka, yung sumunod sa akin, makulit. Hindi ko naman siya sinusuway. Tapos sumunod sa akin, makulit din. Yung isa pa, makulit. Di ba sinasabi ko naman sa'yo yun? Kaya lumalabas ako ng bahay, hindi nagpapaalam. Hindi ko na sa'yo sinasabi yung kasi ayoko manakit ng kapatid. Kaya na rin nagsabi sa akin di ba? Ayoko, bawal manakit ng kapatid. Kailan dapat kailangan manakit? Ma, hindi ko sila sinasaktan, Ma. Pag nagagalit kayo, dinadamdam ko yun. Kaya lumalabas ako ng bahay nang di nagpapaalam sa inyo kasi nagagalit kayo pag wala ako sa bahay. Pag nandun ako, galit din kayo sa akin. Saan ako lulugar? Ma, sorry, Ma. Naging matigas ulo ko. Panganay ako, Mama, panganay ako. Pero hindi ko maintindihan bakit ganun. Sa akin kayo lagi nagagalit. Andun na may sumunod sa akin. May sasagot po ba kayo doon, Nanay Jerilyn? Okay lang yun, basta wag mo nang uulitin yun kasi hindi ako mapakali sa loob ng bahay. Alam po. Meron ka bang malapit na Mother's Day, Jasper? Anong mensahe mo para kay Nanay? Ano bang tawag mo? Nanay? Mami? Mama po. Mama. Kay Mama Jerilyn. Go. Ma,
Thank you sa lahat ng binigay mo sa akin opportunity. Thank you kasi naging mabait ka sa amin. Thank you rin kahit na pasaway ako, pinibigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Siguro ngayon makikinig na ako sa'yo. Hindi ko nagagawin lahat ng mga ginusto ko lang. Susunod na ako sa'yo kahit anong gawin ko. Yun lang ma. Thank you. Kayo po ba, Mama Geraldine, ay may mensahe rin para kay Jasper at sa mga kapatid niya, sa mga anak na nakikinig sa inyo ngayon? Masasabi ko lang po sa kanila, galangin nila kuya nila at sumunod sila sa kuya nila. Yun lang po. Okay lang pong umiyak. Napipigil yung sinasabi nyo. Ayaw nyo umiyak eh. Pwede pong umiyak dito. Welcome po yan dito. Pero ganyan po, ang pagmamahal ng isang ina. Sana naman, Jasper, ay nararamdaman mo rin yung pangangailangan ng tulong mo sa iyong ina. Pero tama rin yung sinabi ni Jasper. Alam ko na panganay po ako. Pero wag naman din sa akin lahat ng responsibilidad. Hanay, i-divide nyo naman doon sa iba ring mga kapatid. Okay? At turuan silang maging responsable. Ikaw ba, susuporta na kay nanay ngayon sa mga gagawin? Opo. Oo, ganyan. Para makita ng mga kapatid mo, si kuya, masunurin kay nanay. Di, idol ko yun eh. Kuya ko yun eh. Yun. Diba? Teamwork. Teamwork ang kailangan. Kaya, maraming salamat po sa inyo. Nay, puntahan nyo nga ho yung anak nyo. Ang unang ipinanganak ninyo dito sa mundong ito. Batiin mo naman si mami mo. Diba? Iba ang yakap ng isang ina, Jasper. Alam mo, sa totoo lang. 2003, wala na akong nanay. Ikaw, habang kasama mo ang nanay mo, habang nandyan pa si Mama Geraldine, samantalahin mo ang pagkakataon. Habang malakas pa siya, di bali nang napapagalitan, di bali nang napagsasabihan tayo, ang mahalaga sa bandang huli ay tayo ay pamilya pa rin na nagmamahalan. Ha? At ang mga nanay natin, lalo't matino naman ang pag-iisip, ay wala namang gugustuhin na ikasasama ng bawat anak. Kaya maraming salamat po sa inyo. Natutuwa ako na kayo ay nagkasundo dito sa ating programang Heart to Heart. Ayan, siyempre, bago nga po tayo magpatuloy, mga kapatid, maraming salamat muna sa isang buong linggo nating mga nakasama sa likod ng programang ito, sa ating mga program assistants, sina Jaire Ann Manipon, Nia Bugarin de Guzman, ang ating mga studio technicians, sina Aaron Tolentino, Rome Ortigas, Ron Eugene Cruz, technical directors Grace Toledo and Joey Perez, ang ating researcher na si Rema Anwar, at siyempre, ang ating executive producer na si Jeffrey Batlangao. Happy Mother's Day po sa lahat ng inyong mga ina. Samantala, ito na ang ating Dear Kuya Poy. Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Irene, 34 years old at kasalukuyang may 5 taong karelasyon sa boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Alan. Sa totoo lang, labis na akong napapagod at nahihirapan sa setup na meron kami ni Alan. Ang problema ko ay ang palaging pagbibitaw ng mga masasakit na salita ni Alan every time na magkakaroon kami ng hindi pagkakasunduan. Grabe lang, Kuya Poy. Grabe sa pagiging matabil ang dila ng boyfriend ko. Bukod pa dyan, umaabot din kami sa punto na ikinikwento niya pa ito sa kanyang nanay, sa mga katrabaho at maging sa mga kaibigan. Siguro okay lang din sa akin na ikwento niya ang problema namin para makahingi siya ng advice, pero sa bawat pagtatalo namin ay kadikit na ang sumbong nito sa mga taong nakapaligid sa aming dalawa. Kaya ang ending, ang tingin ng iba ay talagang hindi kami maayos o hindi ako okay na partner para kay Alan. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na huwag niya nang uuliting gawin yun at hayaan na lamang na resolbahin namin yun sa pagitan naming dalawa. Feeling ko, Kuya Poy, ay sobrang naipon ng matagal ang bigat na nararamdaman ko ngayon. Plano ko na sanang makipaghiwalay kay Alan kasi hindi rin naman niya ako pinakikinggan. Ayoko rin kasi, Kuya Poy, na sa lahat ng pagkakataon ay may mga taong gustong makisawsaw sa problema na meron sa amin.
petty man o immature pakinggan, pero pakiramdam ko kasi ay hindi na ako secure dahil sa sobrang pagiging transparent naman ni Alan sa lahat ng mga taong nakapaligid sa amin. Umaasa po ako na sana ay mabigyan ninyo ako ng payo sa problemang pinagdaraanan ko ngayon. Maraming salamat sa pagkakataong mapiling itampok ang kwento kong ito kung sakasakali sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Irene. Dear Kuya Poy. At yan, pakinggan nga natin mga kapatid, ang kwentong ibinahagi sa atin ni Irene. Unang-una, hindi ko na pahabain pa ito. Ayan, ang mga problema ninyo bilang mag-partner ay sarili nyo munang solusyonan. Hindi kailangan na malaman niya ng ibang tao kahit mga close, very close ka sa kanila. At hindi maganda sa karelasyon na may konting kibot, may konting hindi nagustuhan sa partner, isusumbong na agad sa iba. Ganyan na nangyayari. Papangit yung tingin ng ibang tao doon sa partner mo. Para magpaawa ka, para mamali yung partner mo. May mga bagay na pwede nating ilapit, ihingi ng advice sa ibang mga tao. Pero ang mas maganda, kung ang problema ay doon sa partner mo, ang problema susolusyonan nyo ng partner mo. Hindi dapat sa ibang tao. Kapag hindi kinaya, tsaka tayo lumapit sa ibang mga tao. Pero hindi rin sa lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo. Okay? Ganyan yan. May mga problema na sa inyong dalawa lang, kayo ang involved dyan, kayo ang maghanap ng solusyon. At dyan na nga rin po natin tatapusin ang ating programang Heart to Heart.